Narito po kami ngayon sa pinakamatandang lungsod ng Pilipinas. Ito po ang Cebu City. Isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito ang naganap ngayon. Ito ay ang pagdalaw ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kung saan pinangasiwaan niya ang pagsamba at nagsagawa ng pag-uordina sa 60 bagong ministro sa Iglesia ni Cristo. Salamat ng napakarami sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya sa atin na kami ay makadalaw sa inyo at maipaglingkod sa inyo ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat din ng napakarami sa ating Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Alam nating napakahirap ng mabuhay sa mundo sa kasalukuyan sapagkat napakaraming mga suliranin ang nasasagupan ng mga tao sa kanilang buhay. Subalit sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, ay naitataguyod natin ang ganitong paglilingkod sa Kanya. Salamat din ng marami sa ating Panginoon dahil sa Kanyang patuloy na pagkakaloob ng pagtatagumpay sa Kanyang iglesia. Ang isa sa kahayagan ng tagumpay ay ang ating sasaksihan sa araw na ito. Sapagkat kung loloobin ng ating Panginoong Diyos, ay mayroong 60 na mga regular na mga manggagawa ang tatanggap ng pagpapatong ng mangkamay mamaya. Ito ay magiging karagdagan sa 276 na naordinahan na mula lamang noong Enero. Ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang siyang pangunahing katuwang ng pamamahala. Hindi lamang po sa pangangalaga sa mga kaanib sa Iglesia, kundi maging sa pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo. Isa po sa mga napalaganapan ng Ebanghelyo ay ang lalawigang ito ng Cebu. Balikan po natin ang pangyayari sa pagsisimula ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. April 1937 nang unang makarating dito sa lalawigan ng Cebu ang dalisay na pangangaral ng Ebanghelyo. At ang unang ministrong isinugo ng kapatid na Felix Y. Manalo ay si kapatid na Alipio Apolonio. Siya rin ang naging unang desinado ng lokal ng Cebu at naging unang tagapangasiwa nang ang Cebu ay maging isang ganap na distrito. Buong sigasig niyang ginampanan ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. 47 ang mga unang tumanggap ng bautismo sa dakong ito. Apat na taon na ang nakararaan, malinis pa ang baybayang ito ng Alaska Mambaling at wala pang residente. Dito unang isinagawa ang bautismo ng Iglesia ni Cristo sa Cebu City. Narito tayo ngayon sa lokal ng Alaska na matatagpuan sa liblib na lugar dito sa Metro Cebu. 1953 nang maitatag ang lokal na ito. Ngayon dito sa Metro Cebu, ang barangay na lamang na ito ng Dolho Fatima ang may ganitong mga kalesa. Ang mga unang kaanib ay nakaranas noon ng mahigpit na pag-uusig sa pananampalataya. Doon sa lugar sa amin, sa tao namin, ako lang ang iglesia. Inuusig ako ng mga kaibigan ko. Kung magmimisyon ako sa kanila, inuusig ako. Ang una yung iglesia ng ako, mga papa. Ang mga pagsubok na pinagdaanan
ay lalong nagpatingkad sa kanilang pananampalataya. Hindi ako hiwalay sa iglesia. Pagpadayon ko hanggang kamatayan. Ang Cebu City ang naging sentro ng paglago ng Southern Philippines. Malaki rin ang naging ambag nito sa ekonomiya ng bansa, lalong-lalo na sa trade and commerce. Overlooking rin dito ang lokal ng Cebu City na unang lokal at distrito sa labas ng Luzon. Matatanaw ito dahil sa laki at kakaibang struktura kaya dinadayo ng mga turista. Sa pagdating sa Cebu City, hindi maaaring hindi mapansin ang isa sa mga pinakamataas na building sa buong Cebu, ang Crown Regency Hotel. Sa 37th floor nito ang Skywalk Extreme, kung saan sa iba't ibang paraan ay makikita mo ang kagandahan ng lungsod. Patuloy na lumaganap ang iglesia sa dakong ito. Pagkatapos na maitatag ang lokal ng Cebu, ay naitatag naman ang lokal ng Naga noong 1940 at ang mga lokal ng San Isidro at Sibonga noong 1941. Ang mga lokal ng Liloan at Labangon ay natatag noong 1945. Taong 1945 din, pinagtibay ng kapatid na Felix Y. Manalo na maging isang distrito eklesyastiko ang Cebu. Noong May 1955, dumalaw ang kapatid na Felix Y. Manalo upang pangasiwaan ang isang pagsamba na nagdulot ng ibayong kalakasan ng pananampalataya ng mga kaanin. Matatagpuan malapit sa Lapu-Lapu City Hall ay ang lokal ng Lapu-Lapu City. Kinabibilangan nito ng 6 na barangay. Kasama rin sa nasasakupan ng lokal na ito ay ang Mactan Edbuen Air Base at ang Mactan Export Processing Zone. 7 kilometro mula sa lokal ng Lapu-Lapu City ay matatagpuan ang Mactan Shrine. Dito sa Mactan Shrine naganap ang makasaysayang labanan nila Magellan at Lapu-Lapu. Pinaniniwalaan na ang hawak na bolo ni Lapu-Lapu ay ginamit niya sa kanyang pakikipaglaban kay Magellan. Kung magbabiyahe by land mula Cebu City papuntang Lapu-Lapu City sa regular na araw, higit kumulang 2 oras ang gugugulin. Ang ferry na ito ay isa sa mga alternate means of transportation mula sa Cebu City papunta sa Lapu-Lapu City. Ito ang main harbor ng Cebu. Ang ina-accommodate ng harbor na ito ay ang domestic at international ships at dito rin unang-unang dumaong si Magellan. Taong 1967, nang pagtibayin ng pamamahala sa iglesia, napatayuan ng isang malaki at bagong gusaling sambahan ang lokal ng Cebu City. Noong November 8, 1968, ang gusaling sambahang ito ng lokal ng Cebu City na naglalaman ng mahigit sa 3,000 kaanib sa bawat pagkakataon ay itinalaga sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na pagtitipon ay pinangasiwaan ng kapatid ni Eranio G. Manalo. Ihandog sa Panginoon Diyos ang gusaling sambahan ito. Ito ay nagbunga ng malaking kalwalatian ng Diyos sapagkat punong-puno ito. Nag-standing pa nga. Maging sa simbahang Katoliko ay nakatawag din ng pansin ang mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu.